Hindi na bago ang kwento ng mga Pinoy kaugnay sa mga di makaalis-alis sa Pilipinas dahil sa pagharang ng Bureau of Immigration. Nakakabinging marinig, bangungot sa iba kung ituring. Offload. Isa ka rin ba sa mga napakaraming Pinoy na may karanasan sa Bureau of Immigration patungkol sa offload? Para di mo maranasan ito, halika na at manood. Pero bago natin umpisahan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na at ishare mo na rin para makatulong sa iba pa nating mga kababayan. Ano nga ba ang offload at bakit ito nangyayari? Ating pag-usapan at isa-isahin para mas lalo nating maintindihan ang konteksto at usapin kaugnay sa offload. Paano maiwasan? Ano ang paghandaan? From the word offload, it is the process of preventing a passenger from boarding a flight or leaving the country. Ito ay isang proseso. Di ito basta na lang ayaw kang pasakayin o paalisin ng bansa. Subalit ito ay may maaaring dahilan kung bakit ikaw ay ma-offload. Umpisahan natin sa basic right to travel ng isang Filipino. The Bill of Rights established the right to travel of every Filipino, domestically or internationally. Under Article 3, Section 6 of the Philippine Constitution states that neither shall the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health, as may be provided by law. This is a general rule, but it is not absolute. May mga bukod tanging dahilan para maisantabi itong karapatan na ito at manguna ang mga dahilan kung bakit. Ano ang mga ito? In the interest of national security, may mga panahon na pinagbabawal sa bawat mamamayan ng isang bansa na makaalis o pumunta sa isang bansa kung dito ay may nangyayaring hidwaan, giyera, or in times of war or civil unrest na pwedeng malagay sa peligro hindi lang ang buhay ng isang mamamayan, kundi pati ang seguridad ng isang bansa. Ang isang mamamayan ay bawal lumabas ng bansa kung siya ay may hold departure order or HDO na inuutos ng korte. Ito'y sa dahilan na may nakabinbing kaso na kinakaharap. In the interest of public safety, dito nakapaloob ang guidelines na sinusunod ng Bureau of Immigration sa pagpapatupad ng the Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 para mabawasan o malabanan ang paglaganap ng trafficking in persons. And in the interest of public health, matatandaan na nito lamang nakalipas na pandemic na kung saan lahat ng land ports, airports, and seaports ay pansamantalang nagsara upang maiwasan ang mabilis na pagkalat ng COVID-19. This has been implemented pursuant to this provision of the Constitution. Meron pang mga ilang batas na maaring magamit dahilan para ikaw ay maaring ma-offload. Ano ang mga ito? Number 1, Republic Act No. 9372 or the Human Security Act of 2010. Number 2, Republic Act No. 8239 or the Philippine Passport Act of 1996. Number 3, Republic Act No. 8042 as amended by RA No. 10022 or the Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995. Number 4, Republic Act No. 9262 or the Act of Violation Against Women and Children. And number 5, Republic Act No. 8043 or the Inter-Country Adoption Act of 1995. Lahat ng mga ito ay umiikot sa guidelines ay pinapatupad ng Bureau of Immigration sa mga lumalabas ng Pilipinas. On the recent approval of the revised guidelines on the departure requirement for Filipinos traveling abroad this September 2023, inilatag ng Bureau of Immigration ang mga dokumentong kailangang ihanda kung anong inspection procedures ang pagdaraanan ng isang biyahero para mapaiksi at mapabilis ang inspection. Inspection procedures. Offloading is not a policy of the Bureau but an outcome of its departures protocols. Ang Bureau of Immigration ay hindi naghahanap ng ma-offload. Sila ay naghahanap ng mga requirements to travel. In the new guidelines, ipinagbabawal na sa Bureau of Immigration ang paghahanap ng mga irrelevant documents. During primary inspection, hahanapin lang ng immigration officer ang passport, round-trip tickets, visa kung meron man, at boarding pass.
Tatanungin yung mga basic questions para malaman kung meron ka bang red flags. Kung wala, you will be immediately allowed to board the flight. Kung meron kang mga red flags, you will undergo secondary inspection and you will be asked for further questions and asked to submit some additional documents. Documents to prepare. Ang bawat traveler ay nakahati sa mga kategorya kung saan may mga pertinent documents na hahanapin depende kung anong kategory ka nakaklasify. Umpisahan natin sa mga OFW o balik manggagawa. Kung isa kang OFW o balik manggagawa, hindi ka pwedeng makaalis ng bansa kung wala kang OEC dahil ito ang nagsisilbing travel exit clearance. Ito ay isang patunay na ikaw ay pwedeng makalabas na ng bansa at babalik na sa iyong working destination. Kung ikaw naman ay first-time traveler bilang isang OFW, may mga karagdagang dokumento na hinahanap katulad ng verified contract, travel insurance, recruitment or placement agency with POEA license certificate, work permit, pre-departure orientation seminar certificate, work visa or any proof of employment such as company ID kung meron man. Pangalawa, government employee. Kung isa kang kawani ng gobyerno, ipinagbabawal ang pagbiyahe sa ibang bansa kahit ang biyahe ay isang personal at hindi government service travel. Kinakailangan munang kumuha ng travel authority at magpakita ng authorized leave form mula sa ahensya na nakakasakop o departamento. In the same way, kung ito ay government business travel, ay kailangan mo pa din ng parehong travel authority. Pangatlo, kung ikaw ay isang minor or accompanying minor. Ang minor ay kung ikaw ay 17 years old and below. Ang accompanying minor ay kung ikaw ay nasa legal age pero may kasabay na minor age na bibiyahe palabas ng bansa. Minor who is below 13 years old traveling alone shall not be allowed at all times. Hindi pwede para sa isang 12 years old pababa na bumiyahe kahit may travel authority mula sa mga magulang. Kung ikaw naman ay 13 years old hanggang 17 years old na minor de edad, ay pinapayagan kang bumiyahe na mag-isa. May kasamang mas nakakatanda maliban sa isa sa iyong mga magulang, sa taong pinagkakatiwalaan o may parental authority o yung may legal custody para sa magulang na di pa kasal. Basta mayroon kang travel clearance certificate or certificate of exemption mula sa DSWD. Magdala din ng birth certificate ng minor at mas magandang magdala na rin ng marriage certificate ng mga magulang kung sila ay kasal. Pero kung hindi kasal ay pwedeng magdala na din ng kanilang birth certificates. Pinakahuli, kung ikaw ay isang turista. Ang Bureau of Immigration ay hinahati sa dalawang kategorya ng mga turista: self-funded travelers at sponsored travelers. Self-funded travelers. Ikaw ay isang self-funded traveler kung lahat ng mga travel expenses mo like travel tickets and accommodations ay funded through your personal expense. Kung isa kang self-funded traveler, maaring hanapin sa iyo ang proof of accommodation or hotel booking. Kailangan mong ihanda ang mga proof of financial capacity and sources of income katulad ng bank statements, cash balance or cash on hands, credit cards kung meron man, online banking para maipakita mong meron kang immediate funding kung mangangailangan ng emergency, proof of employment like company ID or salary slips kung employed at proof of business kung self-employed. Sponsored travelers. Kung sponsored traveler ka, ibig sabihin ay mayroong tao, organisasyon, or entity na nag-iimbita sa iyo para makabiyahe sa ibang bansa. Sila marahil ang bahala sa iyong travel expenses katulad ng travel tickets and accommodation expenses. Sino itong mga sponsors na ito? Kailangan bang kamag-anak, magulang, anak, kapatid, pinsan, bayaw, bilas, kasintahan o fiancé? O pwede rin ba kung kaibigan o kahit di mo kaano-ano? Bibigyan ko kayo ng insight kung ano ang civil degree relatives na hinahanap ng Bureau of Immigration. It could be by consanguinity, a relative by blood, or by affinity, a relative by marriage. This is a table of reference kung ano ang degree of relationship mo sa isang kamag-anak na sponsor.
Ngayon, alam mo na kung anong degree mo kamag-anak ang iyong sponsor. Ayon sa Bureau of Immigration, kung ang sponsor mo ay isang kamag-anak in the first civil degree, sila yung asawa, magulang, or anak ng traveler. Ihanda ang Original Marriage Certificate na galing sa Philippine Statistics Authority or PSA. Kailangan ng confirmed round-trip tickets, kopya ng valid passport and valid work visa or work permit ng sponsor. Dito sa Macau, Blue Card ang nagsisilbing work permit. Maari ding magdala ng kopya ng OI registration receipt ng OFW sponsor. Kung ang OFW sponsor ay may travel history na rin sa Pilipinas, ay mainam na dalhin din ang kopya ng latest OEC ng sponsor. Kung ang sponsor naman ay other relatives, second up to fourth civil degree, sila yung pinsan, pamangkin, tito, tita, hipag, bayaw, biyanan, at manugang. Ihanda ang Regional Affidavit of Support and Guarantee. Ito yung letter support na nakukuha sa Philippine Consulate and must be notarized. Pwede ding gumawa ng letter of support or invitation letter at pwedeng ipanotaryo sa public notary. Kailangan din ng confirmed round-trip tickets. Original birth certificate ng sponsor na issued ng PSA. Kung ang sponsor mo ay unrelated local national, siya ay kapwa Filipino na wala kang civil relationship. Sa isang salita, di mo kaano-ano. Pwedeng siya ay isang kaibigan, fiancé, boyfriend, or girlfriend. Ihanda ang Original Affidavit of Support and Guarantee na may notaryo. Substantial proof of relationship. Take note that in these requirements, di mo siya kamag-anak. Kaya ano yung pinakamagandang proof of relationship mo? This must be photos, conversations, and acquaintances. Kailangan din ang confirmed round-trip tickets. Kung ang sponsor mo ay unrelated foreign national, siya ay hindi Filipino at wala kang civil relationship, di mo din siya kaano-ano. Siya ay pwedeng kilala ng kakilala o kaya ay mayroon kayong associations or affiliations kung saan kayo naging magkakilala. Ihanda ang Authorized Original Affidavit of Support and Guarantee, substantial proof of relationship, confirmed round-trip tickets. If it is judicial entity or associations, kailangan ang sponsor's registration permit. These are invitations from churches to attend anniversaries o kaya mga pilgrims. Ano ang mga red flags na dapat iwasan para hindi ma-offload? Incomplete travel requirements. Gaya sa nauna ko nang binanggit, higit sa lahat na kailangan ang kumpletuhin ang mga documents. Kulang sa documents ay dahilan sa bagsak na initial inspection. Inconsistent travel plans. Ang mga inconsistencies sa iyong pagsagot sa mga tanong patungkol sa iyong travel tulad ng purpose of travel, conflict sa duration of stay, at mga mali sa sponsor's information ay malaking factor para ikaw ay ma-red flag. These are just but few examples of inconsistencies in your travel plans that worth a denial of your board and flight. Suspicion of human trafficking. As mentioned, immigration offload stories may stem from suspicions of human trafficking. Alam ng Bureau of Immigration ang lakaran na lalabas ang isang turista para maghanap ng trabaho sa ibang bansa. This is being done time immemorial. But this is not exactly the context of human trafficking. What the law anticipates is that tourists are prone to victims of human trafficking dahil pwede silang ma-abuse, malagay sa forced labor, unpaid jobs, may coercion and harassment. At ang pinakamasaklap ay ang gawing commercial sex workers dahil wala silang proteksyon sa ibang bansa. Kaya ganun na lang kahigpit ang Bureau of Immigration para hindi malagay sa peligro ang buhay ng mga kababayan natin. Lacking fund-related documents. Unless your trip is sponsored, lack of proof of financial capacity to travel will put you in red flag. You must prove to the immigration officer that you can actually afford the trip. Magastos ang bumiyahe, kaya dapat you are able and ready. Concerns regarding your previous trips. Meron ka ng previous violations, nag-tour ka na sa isang bansa, subalit inabot ka ng ilang buwan bago ka umuwi at isa ka pa ring turista. Your next travel will be under suspicion. Kung meron ka ng previous offload history, make sure na alamin mo kung ano ang kulang na hinahanap at para madala mo na sa susunod mong biyahe. Paano maiwasan
kaibigan ang offloading sa Bureau of Immigration, there are many ways on how to avoid offloading at Bureau of Immigration. Importanteng maging maagap, masugid at tapat. Tips para hindi ma-offload. Arrive at the airport early. Mahaba ang pilaan sa mga airports. Arrive at the airport at least 4 hours before your departure. That way, you'll have enough time to catch your flight in case the immigration officer asks you to undergo a secondary inspection. Make sure that you have the necessary documents. Alam mo na kung ano ang mga kailangan mong documents. Anticipate the interview. Sasalang ka sa interview. Ano ang mga madalas tinatanong? Where is your destination? What will you do at your destination? How many days are you staying in your destination? How much budget do you have? Is this your first time traveling abroad? Where are you staying in your destination? Do you have a return ticket? Do you have travel insurance? Who is sponsoring your trip? When will you return to the Philippines? What's your work here in the Philippines? Who are you traveling with? Why are you traveling alone? At least you have anticipated the basic questions raised to you kung haharap ka na sa immigration officer. Provide honest and consistent answers. Remember these keywords: brief, short, and concise. Less talk, less mistakes. Isang tanong, isang sagot. Huwag ka nang mag-explain kung di ka naman pinag-e-explain. Mas maraming sagot, mas maraming tanong ang isusunod sa iyo. Relax, don't stress out. Oo nga naman, nakaka-stress at medyo nakakapangamba nga namang sumalang sa Bureau of Immigration, lalo na kung first time mong bumiyahe. But the best thing you can do is to relax. Kapag ninenervyos ka, ay mas pagdudahan ka. You should be fine at the end of the inspection if you're telling the truth. So be calm and stay focused. Ginawa mo lahat but unfortunately ay na-offload ka pa din. Ano na ang iyong gagawin? Ito ang mga maaari mong gawin. Refund travel-related expenses. Refund your terminal fee. Refund your travel tax. Book a new flight. File a complaint to the authority. If you believe that you've been offloaded based on unfair grounds, don't hesitate to lodge your complaint via proper channels. If you have a complaint regarding a Bureau of Immigration employee, kontakin lang ang mga Bureau of Immigration. Final thoughts. Offloading can be a frustrating experience. Malaki ang sayang na oras at pera. Pero kung ito naman ang ikaganda at para mapangalagaan ng ating mga kababayan, we will embrace this procedure. We should be fine if you carry complete documents. Be clear to our travel intentions, be honest with our travel purpose, and know how to avoid offloading at the Bureau of Immigration. So make the right preparations and be firm with your answers during the interview. Always remember the magic words, I have the right to travel. Know and exercise your rights. Safe travels and mabuhay!